Okay, good morning, good morning, good morning. So, wala talaga akong kaplano-plano mag-upload ngayon mga kapatid. Kaya lang habang binabaklas ko tong makina na to ng XRM125, unti-unti kong nakikita kung bakit nga ba kumatok yung connecting rod nito. Ito, papakita ko sa inyo ha. O yan. Ang ingay nito kapatid ay talagang gumagaralgal na, yung sobrang sakit na sa dibdib, sa bulsa at sa tainga. Ayan. So bakit nga ba nasisira yung ating connecting rod? So wala nang paligoy-ligoy ito. Dahil hirap talaga ako magsalita ngayon, medyo napapaos ang inyong kuya. Okay? So bakit nga ba nasisira ang connecting rod natin? Unang-una kapatid, yung mga common mistakes natin, yung sizing ng sprocket. Kapag single yung motor mo, dapat ang sprocket mo ay appropriate base doon sa motor na dinadrivean mo. For example, itong XRM na ang design nito ay 38. Kapag magaan ka masyado or light lang yung kanyang kinakarga, yung load nito lagi, pwede kang mag 36. Pero kapag medyo mabigat ka or heavy ka, pwede kang mag-stock sa 38. Mag-steady ka sa 38. Kapag alam mong mabigat yung angkas mo, mabigat ka at may niloload kang iba, 38 sprocket. Kapag nagpababa ka naman ng numero nito at ikaw ay medyo mabigat, halimbawa 34 or 32, nag-32 ka pa, medyo hirap na yun kapatid sa arangkada. Kaya ang napipwersa ay yung loob ng ating makina, mga bearings, yan, connecting rod especially, hirap na hirap yan, no? Kapag nag 39 pataas ka naman, medyo magkakaroon naman ng problema yon sa fourth gear. Akala mo naka third gear ka pa, yung tinatawag natin kapatid na humihingi pa siya ng isa pang kambyo, parang gusto niya pa ng fifth gear, no? So 38, 36, constant yan kapatid. Yan ang sakto lang sa ating mga XRM, mga moped motorcycle na ganito, 125. So kapag nag 110 ka naman or 100cc, 36, 34. Kapag nag 38 ka naman, doon na, medyo mangangailangan na naman siya ng isa pang cambio. Kaya, maaaring mapwersa na naman yung connecting rod. So kapag mga 110, 100cc ang inyong mga motor, pwede tayo sa 34 at 36 lang. Yun lang ang pwede sa atin. Kailangan kayang-kaya ng sprocket mong iarangkada yung bigat ng motor at yung bigat mo. Okay? So sa gulong, medyo light issue na lang yan. Kapag sobrang laki ng gulong mo, yung mga ito. Yan, yung gulong na yan. So kapag naggulong ka ng ganito, ito ay TMX 155. So alam naman natin na malakas tong TMX 155. So nagkaroon tayo nag-install ng gulong na anong sukat ba ito? 165. Hindi ko maintindihan. O basta. O ayan. Papalinawin ko lang. Lumabo. O ayan. So yung gulong na ito ay pang kotse na yata ito, pang multicab. So naka pro arm. Pero naka TMX 155 yung kanyang makina. So dahil malaki yung gulong niya, kapatid, ang ginawa niya ay nag 520 siya sa sprocket. O yan o, 520 yan. Mga pang XR, mga pang 2R. So, yun ang ginawa niya. O, diba? Discarding malupit ito. So, ang ganda nito. Shout out sa may-ari nito, si Roy. O, yan. Okay, back to the topic tayo dito sa ating makina. Okay, yung sunod dito sa loob ng makina pa rin, yung mga naglalagay-lagay kapatid ng additives. Ayan. O, ito. Ito, nalaman ko na additives ang nakasira dito sa makina niya. Bakit ko nalaman na nilagyan to ng additives? Okay. So, ito yan kapatid, ipapakita ko sa inyo ha. Yan. Diba? Napapansin nyo ba yan? Wait lang, kukunin ko lang ha. Kukunin ko lang. O, ayan. Imaginein mo yan. So, saan ba nanggagaling yan? O, ayan. Saan nanggagaling yan? Yan kapatid ay chemical reaction. O. Diba? Parang grasa na. As in grasa na nga talaga.
Oh, bakit nasabi kong chemical reaction? So, ito ha, kapatid, ito yan yung mga natutunan ko sa mga seminars attended ko. Hindi ko yan invento. So, yung mga nakikita nyo na yan, kapatid, yan yung compose ng mga additives ng oil natin, no? So, kasi ang oil natin, kapatid, ay may mga sariling additives yan. O, yan. May mga sariling active additives na kaagad yung mga oil na ito. Synthetic base, polysynthetic, mineral oil, may mga additives na kaagad yan. Kapag nilagyan mo yan ng sarili mo pang additives o yung nabibili mo pa na additives, magkakaroon po yan ng chemical reaction at ganyan po ang mangyayari. Nagkakaroon ng parang grasa. O yan, papakita ko sa inyo yung kabilang side ha. So hindi ko naman kayo, kapatid, pinapaniwala sa mga sinasabi ko dito. Nasa inyo na lang po yan kung maniniwala kayo o hindi. Pero ang akin lang, kapag bumili kayo ng engine oil, huwag nyo nang lagyan ng mga additives. Oo, kapatid, ang additives hindi ko talaga ipinopromote yan. Engine oil lang, sapat na. Gastos lang yun. Naku po, huwag kayo maniniwala dyan. Oh, sorry lang ha, sa mga tinamaan na nagbibenta ng additives. May mga particular talaga ng makina nilalagyan ng additives. Hindi sa motor. Diba? Hindi sa motor. Sa mga, ang alam ko sa mga 4 wheels yan. O, ayan o. Ang motor kasi, ang engine oil ay may sarili na kaagad additives yan. Ayan. Diba? Imaginein mo yan o. Grasa na talaga. O, dahil yan sa chemical reaction. At kung mali ako sa sinabi ko, mali din yung mga nagpa-seminar sa akin kagaya ng Castrol, Mobil Oil na pare-parehas ang mga sinasabi nila. Ayan. Yun, para nakita ko isa pang pwedeng naging problema. O yan o. Buwa, ito ha. Discover natin to habang nagba-vlog. Kasi hindi ko na tinanggal ang drain plug nito. O yun. So ayan. Pero hindi naman totally butas na saraduhan yung butas. Kasi yan, kapatid, kung nakapansin nyo dun sa unahan, ayan, papakita ko ha. Yan. May butas yan, no? May butas yan dun, banda sa dulo na yun. Sa dulo ng screw. Ayun. Yan, may butas yan. Kapag mahabang drain plug ang nailagay ninyo, matatakluban nyo yung butas. O yun, kita yung butas, o. So yung butas na yan, dyan tumadaan yung oil papunta rito sa isang butas na to. O yan. So kapag mahaba yung drain plug na nailagay ninyo, matatakluban yan. Nako, delikado yun. O, ayan. Mabuti napansin din natin, no? Kasi yung kanyang strainer ay nabutas. Ibig sabihin, mahaba yung drain plug na naikabit. Yan, no? So kapag itong mga filter natin, mga strainer natin sa engine oil ay madumi na rin, isa rin yan sa possible na magpa-katok ng ating connecting rod. So, balik tayo dito sa connecting rod. Bakit, Kuya Lan? Bakit nilagyan lang ng ganong chemical kumatok yung connecting rod? Ito, medyo mahaba-haba na tayo, ha? Mayroon ako dito, kapatid, na isang pyesa na lagi kong chine-check up kapag tinatanggal ko. Lagi kong titingnan kung may butas pa ba o wala na. So, hahanapin ko lang ha. Ito ay XRM 125. Sa mga XRM 110, wala nito. Sa mga Wave 100, wala din ito. Sa mga TMX, wala rin ito. At sa ibang motor. Bukod tanging XRM 125 lang yung meron ito. Hindi ko makita. Dali lang. At habang hinahanap natin, kapatid, mga ngaroling muna ako sa inyo. At habang nangangaroling ako, kapatid, baka pwede naman pakipindot na yung subscribe button at pakibanata na rin yung notification bell para updated pa kayo sa mga susunod nating tips and tutorial na kagaya nito. Salamat, kapatid, kung inyo pong mapagbibigyan. God bless po. Gandang araw po. Mamamas ko lang po si Kuya Lan. Pwede po. Salamat. Sa may bahay ng aming bati, Merry Christmas na malalati, ang pag-ibig na siyang naghari
Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sandipo na magparito, higip po. Ayun, yun, nakita ko rin. Ayan. O, ayan, kapatid. Zoom in ko lang ha. Palinawin ko lang. Ayan. Kung napapansin nyo kapatid na halos karayom lang ang butas niyan. Saan ito nakalagay? So, dito ito nakalagay sa ating side cover. Yan. Tagalan ako maghanap. Liit-liit kasi masyado eh. O, ito. Sa kabila, malaki ang butas. Sa kabila, maliit lang ang butas para umispray. Ayan o. So, ayan lang yung butas niya. Diba? So, nakalagay yan dito. Yan, dito yan nakalagay sa gilid ng ating crankcase side cover ng XRM 125 ninyo. Ayan o. So, dyan lang yan siya nakalagay. Yan kapatid ay dinadaanan ng ating engine oil. So, papakita ko sa inyo ha. Ito, yung mga dumi na ito, kung nakikita nyo yung dumi na yan, na parang grasa na, parang grasa na, imagine mo kung yan ay ang bumara dito sa liit ng butas na to. So, what happened? Diba? Ano ang mangyayari sa makina? So, i-analyze nyo na lang kapatid. Basta ako, sinasabi ko lang sa inyo, engine oil lang, sapat na. No need additives. Di na kailangan ng kung ano-ano pa. Diba? Yun lang yung gusto ko sabihin sa inyo. Nauna, sukat ng gulong, sukat ng sprocket, weight ninyo, nakabase sa sprocket at gulong, engine oil. Ayan lang naman. Diba? Okay kapatid, so sana may natutunan at mayroon kayong napulot man lang kahit konting bagay kasi ako may napulot ako. Yan. Hindi ko na uulitin yan. Okay? God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo.